Hallelujah. Tayo nga po muna magpasalamat sa ating Diyos. Dakilang Ama, maraming salamat po sa umagang ito, sa kabutihan mo sa amin, sa kabila, Panginoon, na matitigas ang aming ulo, mga suwail, at higit sa lahat, O Diyos, pabago-bago ang aming isipan. Minahal mo kami, at hanggang ngayon, buong tiyaga mo kaming tinitingnan. Sapagkat, Ama, iyan ang sikreto ng iyong pag-ibig. Sa kabila, O Diyos, na hindi kami karapat-dapat, pinili mo kami, sapagkat isa lang ang aming layunin para sa aming lahat. Kami mapabilang sa kawan mo. Dakilang Ama, ngayon pa'y panahon ng Pasko at ipinagdiriwang sa aming bansa. Panginoon, kaming mga nilikha mo'y ang aming inahangad na likhari kadalasan ay material. Subalit, O Diyos, ang pinakamasarap at ang pinakamagandang regalo na matatanggap namin sa mundong ito, yung regalong hindi naglalaho, yung regalong hindi naluluma, at yung regalong hindi nananakaw. At ito lamang ay nagmumula, walang iba, sa iyong kapangyarihan, at ito ang kaligtasan. Salamat po sa umagang ito, sapagkat ang kaligtasan yan ang nagdala ng aming mga panyapak dito upang kami magkasama-sama sa kabila ng iba't ibang aming pinanggalingan, sa kabila, Panginoon, at iba-ibang sambahayan ng aming kinabibilangan. O Diyos, napakabuti mo. Kaya, Panginoon, nawa sa araw na ito, huwag kami mainip, sapagkat, Ama, Ikaw ay hindi naiinip sa kabila ng aming mga kakulangan sa buhay nito. Dakilang Diyos, maraming pong salamat at ibinabalik namin ang aming papuri at pagluwalhati sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. And everybody say, Amen. Alam nyo, mamaya may kainan tayo. Pinamamalita ko nga, 7 lechon ang aming inihanda. Ay, nagtataka sila. 7 ulo lang mukha ko yun. Okay. Dahil nga po ang ating tema sa buwan na ito ay bunga ng banal na espiritu. Ano po? At isa sa bunga ng banal na espiritu, hindi po maraming bunga, isa po yun. Subalit yung essence o yung nilalaman, isa doon yung patience. Ano po? Sa NIV, patience eh. Pero sa New King James Version, ang ginamit pong word ay long suffering. Diba? Mahabang pagtityaga o mahagang pagmamalasakit. Suffer eh. Para bang pagpapasakit, Alam niyo po, purihin ng Panginoon, maraming aklat yung aking anak. Meron isang devotional na libro doon. Ay makikita natin. Ang author po nito, kilalang-kilala natin, lalo na sa DCIS, si Harold Sela. Di ba, ang sabi niya, too many people of today are temperamental. They are full of temper, but lacking in mental. Yung pala ibig sabihin, pagka temperamental tayo, o kayo, alam nyo ibig sabihin nun, ayan eh. You are full of temper, but lacking in mental. Mabuti pa nga yung hando sa Mandaluyong eh. May mental eh. Kahit sira. Ayan eh, lacking in mental. Ibig sabihin, wala, Di ba, parang napakasakit pagka, napakinggan, alam nyo, ako'y naniniwala ng totoo yan. Wala daw tayong isip. Hindi man ibig sabihin wala tayong utak. Yung bang walang wisdom na lumalabas na nanggagaling sa Panginoon. Ano po? Kaya pala, kung minsan hindi napapansin, madali tayong mairita. Di ba? Pagka ang kaharap natin hindi gwapo, lalo na sa babae nakaka-irritate. Pero pag gwapo, pa-charming pa, Di ba? Di ba? Pagka ang kausap natin may kasalanan sa atin, di ba, na-upset tayo? At pagka may problema tayo, di ba, afflicted tayo ng problema. Ano po? Alam ninyo, yan yung sakit na dapat nating gamutin. Sapagkat hindi ko pala yan, sasabihin natin, bahagi yan ng isipan ng tao. Hindi po. Nang tayo'y pala'y likhain ng Panginoon. Bagamat tayo nagkasala, hindi kasama pala na likhain tayo yung mga emotion na ganyan. Yung tayo na-upset, naiirita, yung tayo nagagalit sa tao pag kami kasalanan. Hindi daw kasama sa atin yan. Nalikhain tayo ng Panginoon. Kaya nga ang tawag dyan mental illness. Alam niyo, sapagkat patient ka, yung isa sa essence ng banal na espiritu,
Doon muna tayo sa, kabaliktaran nun. Di ba? Ano ba kabaliktaran ng patience? Impatience. Di ba? Yung bang, ang patience kasi may hinahon eh. Sabi nga sa Tagalog eh. May hinahon at may pagpipigil sa sarili. Kaya nga, ngayong umaga, tingnan naman natin yung salitang impatient. Alam niyo po, ang impatience daw, sabi dito, is considered a major personality flaw. Di ba? Sa mga kababayan, pagka pumunta kayo ng SM, sa second floor, katabi ng Toy Kingdom, meron yung doon skin clinic, anong pangalan flawless. Di ba? Kaya maraming kababayan ang pupunta doon sapagkat nais nilang maging flawless ang beauty. Di ba? Pagka sinabi natin flawless, without defect. Kung alisin mo yung less, flow na lang, may depekto ang ating isipan. Di ba? Masakit pakinggan, Pero alam nyo ho, pagka pala ganito, matututuhan natin na dapat pala nating alisin yung pagiging impatience natin. Sakit pala yun eh. Di ba mostly, ngayon, panahon na to, medyo uso yung mga pneumonia, mga trangkaso. Kaya nga, karami kahapon, nakita ko sila Brother Alan, Sister Cherry, galing sila sa doktor, sapagkat yung panganay nila may sakit, di ba? At tendency, pagka may sakit, pagamot tayo. Wala eh. Pagka hindi tayo pagamot baka ilang araw lang hindi na namin kayo nakikita, Di ba? Kaya nga po, impatient is considered a major personality flaw. Di ba? Napakasagwa naman, People who suffer from impatience are often considered to be arrogant, irritant, upset, afflicted, inflicted. Di ba? Walang magandang word palang i-describe ang impatient sa atin. And the cause of impatient is stress. Di ba? Nai-stress tayo sapagkat sabi nga, yun daw stress, yung bang kaya tayo nai-stress. Gusto ko sa natin yung isipan natin, yung isipan ng ating kausap. Halimbawa, si Sardinia, iniintay ang kanyang husband. May tipanan sila doon sa lugar ng SM North. Kasi sa ata ng destino si Pastor Jerome, area ng Camarin, Fairview. O di sa North sila magkikita, Kaya yung usapan nila alas 6 ng gabi, wala pa, di ba? Ma-upset si Sardinia. Kasi nga, ang gusto niya, on time, dumating yung kanyang mister. Subalit hindi naman po pwede. Kaya tayo na-upset. Gusto kasi natin yung taong kaharap natin, yung gusto natin ang ginagawa. Mahirap pong makakita kung yun ang hinahanap natin sa tao. Makakakita kayo nun. Manikin. Walang imik Magsalita ka man ng masakit, sabihin mo na gusto mo, hindi tutugon sa iyon. Di ba? Kaya nga po, yung stress ay hindi gusto ng Diyos pala sa atin yun. Ito'y sa atin. Kaya nga tayo nagiging patient sapagkat stressful tayo. The more stress we have, the more impatient we become. Di ba? Para ka ng tiger. Diba? Kaya nga, alam niyo po, pasalamat tayo. Ang Diyos hindi nai-stress at ang Diyos hindi nagiging impatient. Kung hindi, wala ng taong isa man na nakatayo sa mundong ito. Diba? Hindi nai-stress ang Panginoon. Kaya nga ang Panginoon hindi tumatanda Diba? Ang tao daw pong stressful. Hindi lang maputi buhok. Marami ng linya ang mukha. Di ba? Basta nakakasakit daw kayo. Alam nyo, ako unang nasaktan kasi nasa akin Kaya nga po nung binabasa ko yan, yung mga books ng oo nga. May isang books pa ako nabasa, do not sweat on a small stuff. Alam nyo yung minsan yung kiniilisan natin, mga malilit na bagay lang pala. Pwede namang ayusin Inuuna lang daw kasi natin yung upset natin, yung irita natin.
Alam niyo kung minsan, ang kulang natin, hindi kasi tayo nagbabasa lalo na ng Biblia. Kaya minsan ayaw matanggal sa atin. Ano? Ayaw eh. Diba? Yan o ang cause ng being impatient. Sabi ko nga po, una, ang Diyos hindi na-stress. Kaya hindi siya tumatanda. Di ba? Sabi ng Bible, God is the same yesterday, today, and forever. Di sa mga tuwid, hindi tumatanda Panginoon. Di ba? Ako noon pinanganak. Di ba? Nagbinata, nagkaasawa, ngayon matanda na. Kaya nga, lolo na tawag sa akin eh. Ano? Minsan nga, offensive eh. Ito na naman. Kuya. Kaya nga po, yung ang bunga ng pagiging impatient. Ano? Alam niyo, pasok na tayo. Isa sa essence ng ng Banal Espiritu, yung being patience. Di ba? Alam niyo po, ang buhay doon natin ay katulad ng silid paaralan. Ano? Life is like a classroom and patience is the curriculum. Sa makatuwid na pag-aaralan pala yung pagiging pasensyoso. Di ba sa school, ang trabaho lang ng mga estudyante, ng mga mag-aaral, kundi mag-aral. Pagpasok, aral, hanggang sa pag-uwi. Kaya nga sabi doon, life is like a classroom and patience is the curriculum. Today, our subject matter is patience. Di ba? Alam niyo po, may tatlo akong natutuhan sa pagiging patience. Ano? At naway magawa natin lahat. Alam niyo, patience is a virtue of a moral person. Opo, totoo yun. Akala natin, ang immoral, yung nakagawa ng kasalanan. Being arrogant, being temperate, being irritate. Immoral din mo pala yun. Sapagkat lahat ng bagay na hindi gusto ng Diyos pala sa atin, that is called immoral. Kaya nga, patience is a virtue of a moral person. Alam niyo po, sabi ko nga kanina, ang Diyos hindi na-stress. Hindi rin siya nagiging patient. Ito may magandang kung may mga Bible kayong Tagalog, in Romans chapter 9, verse 22. Napakaganda po sa Tagalog. Kaya nga po may hawak akong Tagalog na Bible. Roma, Kabanatang 9, talatang 22. Napakaganda pong limiin at basahin. Ito, ang sabi po ng Romans chapter 9, verse 22, may kasabihan ka, bato-bato sa langit, ang tamaan ako yun. Romans chapter 9, verse 22. Ito bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan. Di ba? Buong tiyaga pa rin niyang pinagtitiisan ng mga taong dapat nang parusahan at lipulin. Ako'y kasama doon sa dapat ng nilipol ng Panginoon. Di ba? Kaya nga kung minsan, kung tayo magiging impatient, gusto natin patayin sa tiris yung tao. O kaya kung mapapatay mo lang sa tingin, baka namatay na. Di ba? Dahil nga upset ka eh. Wala akong impatient na tao na katawa o ngumingiti ng kaharap mo. Ang mukha niya ay halata mo, inis at asar sa iyo. Kaya nga po, sabi ko, patience is a virtue of a moral person. Alam natin ng Diyos, moral siya. Bagamat hindi nature natin. Ano po? He is a moral God. Sapagkat siya ay very patient with us. Dealing our iniquities, dealing our mistakes, dealing our sins. Di ba? Kung ang Panginoon, katulad ng natin, palagay ko, 10 feet below the ground na rin. Diba? Kaya napakabuting Panginoon. Sabi ko nga, kung babasahin natin, bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang puot, ang puoto'y pumapatay. At kapangyarihan, buong tiyaga pa rin yung pinagtitiisan ang mga taong dapat nang lipulin at patayin. Sabi ko nga po, ako po'y kasama doon na dapat nang nilipol ng Panginoon. Diba? Sabi nga ni Paul, siya yung pinakamasama o pinuno ng mga pinakasama. Ako po'y naging mas masama pa kay Paul. Diba? Lalakad ka dyan, sasabihin mo, ako ang pinuno masama sa likod ng bukawi. Lahat ng tao tinginan sa iyo. Tayo nga, ayaw nating sasabihin, masama ugali mo, ito pangit mo. Kasi po, nakakasakit ng damdamin yun. Di ba? Pero ang Diyos, He is the source of patience. Sapagkat it is a virtue
of a moral person. Secondly, alam niyo po, patience is the source of inner peace. Kaya kung minsan tayo'y hindi mapalagay, tayo'y mainipin, tayo'y laging naiirita, wala nga tayong pasensya. Mabuti pa yung bakery, may tinapay na pasensya pangalan. Di ba? It is, second po, sabi ko nga, it is the source of inner peace. Kung gusto natin po ng kapayapaan o katahimikan, hindi natin nakikita sa mundong ito. Ito po yung kapayapaang nagmumula sa Diyos. It is being patient. Alam niyo, sabi nga dito ng awit ng Kawikaan 19:11, sabi po dito, a man's wisdom gives him patience. It is to his glory to overlook an offense. Di ba? Yun daw kaisipan ng tao, kataalaman ng gagaling sa Panginoon, nagbibigay sa kanya ng kahinahunan. At ang mga tao nakasakit sa kanya, ino-overlook lamang niya ito. Wala siyang reaksyon. Alam niyo po, sa mga nagdaang linggoy, ako may nangangisang tao. Kasi nung una, very mixed siya. Yung pala, temporary lang, pumutok din eh. Alam na muna natin yun, ano? Pumutok din, pero nung una, sabi ko, okay yan. Kasi binabatikos na siya ng Pangulo, wala siyang reaksyon, wala siyang press release, wala siyang harap sa media, ito. Pero nung bandang huli, pumutok rin. Akala ko nung una, very patient siya. Kasi yung, kung titignan mo yung mukha niya, parang ano, no? Ang analyze ko sa niya, ito yung taong punong-puno ng pasensya. Pero sabi ko nga, pumutok rin pala. Nawala yung inner peace. Kaya nga, may sinabi po rito, ito. To put God's psychiatry into action, it requires something fundamentals. Di ba? Lalo na po sa atin. Anong gawin natin na fundamental yun? You come to the place where you say, I refuse to be impatient today. I am going to turn it over to the Lord and let Him deal with it. Lalo sa umaga, pagkagising mo, no? Bago ka umarap sa karamihan, bago ka mainis, bago ka mainit, bago ka mairita, pumunta ka muna sa paboritong lugar ng bahay nyo, sa banyo. Di ba? O kaya doon sa garahe ng sasakyan mo. Di ba malayo sa kapwa mo, kasambahay mo. Sabihin mo, no? I refuse to be impatient today. I'm going to turn it to the Lord and let Him deal with it. Di ba? Wala na sa iyo. Ang problema daw kasi, yung ating being impatient, inilalak natin. Kaya hindi siya maalis sa buhay natin. Nakalak eh. Pagka nakalak ang pinto, hindi kayo makakapasok. Kailangan i-unlock yun. Ganun din po yung being impatient. Kailangan alisin daw natin yung lock ng impatient sa ating buhay. Siguro yung iba, ba't ko aalisin ito? Di ba? Alam niyo po, walang kahihinatnan ang being impatient. Ano po, kami ng misis ko meron kami kakilalang pamangkin ko na very impatient. Alam na alam ng misis ko. Kasi pagka umaatake yung pag-impatient sa kanya, napakaingay. Alam niyo po, natutuliro ko. Ayokong lumapit. Lumalayo ako. Kasi una, yung pagiging impatient niya, wala naman dahilan eh. Wala ho akong nakikita, sabi nga, may basihan ng pagiging impatient niya. Wala ho. Mga simpleng bagay na pwede namang ayusin. Katulad kaninang umaga, nakalak yung gate eh. Hindi siya nakalabas. Hindi niya alam na yung gate for the first time na-lock. Kasi kagabi po death anib nung tita ng misis ko, andun yung mga pinsan niya. Yung isa, rumenta ng video, hindi naman nakuha. Naawa naman ako baka mawala yung video, kaya pinala ko yung pinto, yung gate namin. Kaninang umaga, aalis siya, ng alas 4 ng madaling araw, nakalak yung pinto. Hindi niya alam kung saan kukunin ng susi. Kanina ho Sabi ko, kaya namin ilalak yan. Baka mawala yung video, okay. Hindi raw mawawala yun. For safekeeping lang namin. Kahit pa hindi akin yun eh. Kaya nga po, being impatient ay hindi maganda. Tatagal pa kayo kasama sa bahay, impatient. Di ba? Kaya nga, ang Bible may sinabi sa babaeng madaldal Ewan ko, ba't sa babae sinabi? Mas masarap daw tumira sa bubong ng bahay kaysa babaeng madaldal. Ewan ko, ba't sa babae? Si Hari Solomon ata, utong nun
Bakit kaya nasabi ni Haring Solomon yun? At hindi po yun sasabi ni Haring Solomon kung hindi niya naranasan. Siguro lahat naman ng bagay na pag-uusapan at lahat ng mga bagay naman ay may kapatawaran. Kaya nga nung kuminsan ayaw natin magpatawad eh. Kasi yung sakit na dinulot sa atin, hindi natin matanggap. Ano? Kaya nga po, patience is the source of inner peace. Eh. Hindi ba? Kapayapaan. Sa Mindanao, matagal ng panahon, walang kapayapaan. Hanggang ngayon, naghahangat sila ng kapayapaan. Yung kasi kapayapaan, hindi isip nila. Pansamantala lamang. Kung nais natin ng tunay na kapayapaan sa Diyos, pag-aralan po natin maging patience, maging mahinahon. Ano po? And thirdly, ito, be patient. Alam niyo po, kaya ako nasabi maganda ko yun. Ano? Ito po yung pangatlo. Be patient. You're a person of great value. Di ba? Ang buhay doon natin ay isang yaman eh. Yung pagkatao natin ay isa ng, sabi nga, kayamanan sa harap ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, be patient. Be patient with me, ha? We are people of great value. Kaya nga po tayo tinubos ng Panginoon sa kasalanan. Kaya nga po ang Diyos napako sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang Panginoon, hindi man niya gustuhin yun, ginawa niya. Sapagkat ang kanyang tutubusin ay mahalaga po sa harap ng Panginoon. Alam niyo, tayong mga tao kasi, para bang okay lang. Kaya nga ang mga taong katwiran, buhay ko naman ito eh. Alam niyo po, hanggang maaga pa, we must realize napakasagrado po ng buhay ng tao. Kasi po, sa tingin natin, ito mahaba pa. Alam niyo po, kaya nga ang Panginoon, puno-puno siya ng grace eh. Dahil nga po sa pag-ibig niya sa atin, kaya nga, we are a people of worth value. Di ba? Great value. Napakahalaga natin. Kaya nga tayong mga tao, pagka niregaluhan ng mura, yung excitement natin mababa eh. Regaluhan kaya po kayo ng isang kotse. Sapagkat ang Diyos po'y maraming ginawa. Sabi nga pa nga niya, una, He chose us before creation. Kung tayo po'y mapagbasa ng Biblia sa Ephesians, di ba? We are predestined. O, kumbaga talagang pinili na tayo, hindi pa tayo sinisilang. Secondly, we are adopted to His family. And thirdly, we are enthroned to eternity. Di ba? Alam niyo po, tayong mga Pilipino, ang hagad natin, magkaroon tayo ng passport na kulay blue. Alam niyo ba, passport na kulay blue? Anong bansa mayroong passport yan? Yung blue na passport. Ha? US passport. Kaya nga po, ang pumipila sa US Embassy for interview po, napakarami. Kaya nga ngayon, ang ginawa ng embassy, para maiwasin yung mahabang pila by appointment. Through internet na lang. Kasi po, kaya gusto natin yung magkaroon tayo ng blue na passport. Makakapunta tayo sa Amerika, na tinatawag land of, ano yun? Milk and honey. Alam niyo po, kung mayroong isang magandang puntahan, ayun ay ang bayan ng Diyos na mas maganda pa sa Amerika. Hindi ko po sinasabing huwag tayo pumunta sa Amerika at pangarap din namin mag-asawa yan. Ano? Pero kung hanggat namin ay magkaroon kami ng passport na kulay blue. Kaya nga one time nung umuwi yung anak ko rito, dala yung anak ay blue yung passport. Bahala kong palitan ng picture eh. Di ba? And hopefully this coming August ay makasama namin yung anak ko at yung manugang ko nagaling ng Afghanistan. Ano? Kaya nga po sabi ko, napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya nga itinuturo niya sa atin, being patient.
Kaya nga po sana, ito yung huli kong sasabihin sa inyo. Sabi po, life can be altered. Di ba? Pagka pupunta kayo sa SM at pabili kayo pantalon, yung mahaba, pupunta kayo doon sa pa-alter nyo, yan, no? Ano? And even our attitude can be altered. Pwede daw mabago. Isa lang yun. Kung susunod tayo sa gusto ng Diyos at susundin ang ating payo. Magandang umaga po, maligayang Pasko, at nawa ang susunod na taon sa ganang pagpapala pa ang maranasin lahat. Tayo po magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah! Glory to you, O God. Panginoon, kami mapalad sapagkat hindi amin ang mundong ito. Kami mapalad, Panginoon, sapagkat kami pinili ng hari ng mga hari. Kaya mas sa umagang ito, hindi lang mayayaman sa mundong ito ang mapalad, kundi higit kami kaysa sa kanila. Sapagkat, Panginoon, ang sabi mo, sila'y material lamang ang pagyayaman, ang pagiging mayaman. Subalit kami, Panginoon, kami pinayaman mo. Una, sa pagmamahal mo. Pangalawa, O Diyos, alam namin ang aming kahihinatnan kung kami pumanaw sa mundong ito. Dakilang mas sa umagang ito, salamat po sa salita mo na susi ng pagbabago. Salamat po sa salita mo na tanging tanglaw ng aming buhay sa paglakad sa mundong ito. Kaya mas sa umagang ito, nawa, Panginoon, tunay nga po ang kaligayahan mo ng aming madama. At higit sa lahat, Panginoon, ang pangunan ng Santong Espiritu mo, ang patunay na liwanag sa landas na aming tatahakin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, maraming pong salamat. Pinupuri ka po namin sa ginawa mo ito, sa aming mga natutuhan, sapagkat alam namin na ikaw ang may takda at may akda ng lahat ng mabubuting bagay sa balat ng lupa. Lord, salamat po sa salita mo na siyang iniwan mo sa amin upang kami sa ginpanoon patuloy na makarating sa kinararoonan mo. Salamat po, Ama, sa iyo pong papuri at nawa sa oras na ito sa aming pagsa-celebrate ng aming Christmas party. Let the power of your Holy Ghost continue to dwell in every one of us. Lord, maraming po salamat. Binabalik namin si minsan pa sa iyong papuri at pagwalati sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. And everybody say, Amen!